Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nilagdaan na ng Commission on Elections ang kontrata para sa pagbili ng bagong AES o Automated Election System para sa 2025 midterm elections. Ang kontrata na nagkakahalaga ng halos 18 bilyong piso ay napanalunan sa bidding ng Miro Systems Company Limited, isang South Korean company. Nakapaloob sa kontrata ang 110,000 makina at election paraphernalias, kasama na ang ballot boxes, laptops at iba pa. Ngayong araw ay binuksan naman ng COMELEC ang bidding para sa pagbili ng ballot secrecy folder at bond paper na gagamitin sa 2025 elections. Sa ibang balita, 8 pang PDLs o person deprived of liberty ang pinalaya ng Justice Department sa ilalim ng GCTA law o Good Conduct Time Allowance. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng pagkakataon ang mga nareporma ng bilanggo na magbalik loob sa lipunan at mapaluwag ang masisikip na bilangguan sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, simula pa lamang ito dahil marami pang nakahanay na makalaya dahil sa magandang pag-uugali sa loob ng bilangguan. Una nang binigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng executive clemency ang 22 PDLs base na rin sa rekomendasyon ng DOJ. Umiiral pa rin ang price freeze sa 2 bayan sa Oriental Mindoro na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa DTI, hindi pwedeng magtaas ng presyo ng bilihin sa mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay, Oriental Mindoro sa susunod na 60 araw. Sakop nito ang mga pangunahing bilihin tulad ng delata, gatas, kape, sabon, tinapay at maging ang bottled water. Tiniyak ng DTI na nakabantay sila at nakamonitor sa galaw ng presyo ng bilihin sa iba pang lugar sa Oriental Mindoro na nakakaranas sa matinding epekto ng tagtuyot. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, bagong atraksyon na usab ang angayan nga atangan diha sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Kinihuman nga napahigayon na ang blessing og turnover ceremony alang sa Sanipaan Boardwalk and Staging Area nga nahimutang sa Barangay Tambo, Babak District sa Island Garden City of Samal. Among boardwalk og staging area adunay kantidad nga 8.7 million pesos nga nalakip sa 200 million pesos nga Ecotourism Development Project sa LGU. Ilawom sa Sustainable Tourism Development Program sa Provincial Government of Davao del Norte. Among boardwalk adunay 216 meters nga gitason na pwede nang magamit sa mga bisita ug residente sa maong isla. Samtang usa ka artificial reef ang gibutang sa kadagatan sa Mati City, Davao Oriental. Aduna nay marine life nga makita nga ana sa maong artificial reef nga gibutang pa niadtong February 2024. Among mga artificial reef ginama sa clay bricks nga gidonar sa usa ka international group nga Rethinking, Rebuilding, and Regenerating Coral Reefs kon RREEFS. Kini ang pinakaunang proyekto sa mga grupo din aduna usab sila susamang proyekto nga gihimo sa nasod Maldives o sa Colombia. Gibutang ang mga clay bricks sa mga volunteer gikan sa Coral Reef Regeneration Project nga gipangunahan sa Durso Regional Integrated Coastal Resource Management. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.